Sabi nga nila, bata man daw sa inyong paningin, nakakabuntis din. Tunghayan ang kwento ni Ninang Amaraya, ang magpapainit sa gabing malamig ni Raje. Si Raje na kanyang inaanak, nagtataglay ng matipunong pangangatawan na kinababaliwan ng maraming kababaihan. Ngunit wala itong pakialam sa iba dahil ang nag-iisang babaeng pinapantasya nito ay walang iba kundi siya. Halos mabaliw-baliw na siya at mukhang lalab na siya ng, "Rager, tanghali ka na, baby boy. Bilisan mo na bumangon ka na diyan. Malilate ka na sa school." Narinig niyang sigaw ng kanyang ninang Amiraya. "Shh, bilisan mo, Amiraya, ga." Sunod-sunod na daing niya na mas binilisan niya pa ang pag ng kanyang alaga dahil tinatawag na siya ng kanyang ninang. Ngunit narinig niya ang mga katok sa kanya niyang pintuan. Mukhang nasa likod na ito ng pinto ng kanyang silid, kaya naman lalo niyang binilisan ang pag-alam niyo na hanggang sa nagtagumpay siya. Mabilis niyang kinuha iyon at pinunasan ng tissue paper at sabay tapon sa basurahan. Sakto naman binuksan ng kanyang ninang ang pinto ng kanyang silid. Buti na lang at nakabihis na siya. "Pasaway kang bata ka, mag-alas 7 na ng umaga. Maligo ka pa at mag-almusal. Naku, siguro nagpuyat ka na naman kagabi dahil sa ML ano. Naku, ayusin mo yung buhay mo. Rage, isusumbong kita sa mami mo kapag lagi kang ganyan." Sermon ng kanyang ninang sa kanya. Ninang niya pero mas matangkad pa siya dito. Halos hanggang balikat lamang niya ito eh. Nakikitira kasi siya dito sa bahay nito dahil kasalukuyang nag-aaral siya. 10 taong gulang siya nang makiusap ang kanyang mami si Rin na kung maari na makituloy siya sa bahay ng kanyang ninang. Buti na lang at pumayag naman ito. Mahal naman. Kasi siya ng kanyang ninang parang anak na nga ang turing sa kanya. Ninanang naman, "Bakit ho ba pasok kayo ng pasok? Kasi naman paano kung nagbibihis ako?" Reklamo niya sa ninang niya. Pero pasimple niyang inayos. Ang picture nito, isiningit niya iyon sa pagitan ng mga libro. "Aba, at ano naman ang problema kung makita nagbibihis, Aber? Para naman hindi ko hinalikan iyang puwit mo dati," wika nito sabay lapit sa kanya. "Bilis na, asikaso ka na dun, little boy," wika nito sabay palo sa kanya. "Hays ninang, naman Sino bang little boy? Hindi na nga po ako bata." Kainis naman. 20 taong gulang na ako. Pero pagdating sa inyo, bata pa rin ako. Kainis naman. Nainis na palatak niya. "Aba, at bakit? Para sa akin, forever kang baby ko, no?" "Sige na. Kasi mag-asikaso ka na doon, little boy." Wika nito sabay hampas sa pang-upo niya at tumawag panatilang ng aasar. Natawa naman si Amiraya sa kanyang inaanak. Ang sarap naman asarin ng pasaway. Minabuti niyang ayusin na ang hinigaan nito nang matapos nagpasya siyang lumabas ng silid, ngunit may namataan siyang basura sa ilalim ng study table ni Rage. Kinuha niya iyon at agad siyang napangiwi nang may malagkit na likidong nahawakan sa tissue na kanyang pinulot. Na-curious siya kung ano iyon, kaya inamoy niya ang likidong napunta sa kanyang kamay. At ganun na lamang ang panlaki ng kanyang mga mata nang mapagtanto niya kung ano iyon. Sakto naman ang dating ni Rage na mukhang maitatanong sa kanya, pero hindi natapos ang sasabihin dahil napansin agad nito ang hawak niyang tissue. Mabilis itong lumapit sa kanya at akmang aagawin nito ang tissue sa kamay niya. Pero umiwas siya dahil balak niya itong kumprontahin, ngunit namali ang tapak niya. Sa paa ng upuan na patapak ang kanyang paa. At dahil doon na out of balance siya, patihaya siyang bumagsak sa kama pero nahagip niya ang damit ni Rage at bumagsak naman ito sa ibabaw niya. Saktong sumubsob ang mukha nito sa pagitan ng mga dibdib